Isinabak na sa pagsisid sa Taal Lake ang isang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi! Email ito nga ang unang araw ng paggamit ng Philippine Coast Guard sa kanilang remotely operated vehicle o ROV sa kanilang paghahanap nga sa mga labi ng mga missing sabungero. Tulad sa mga technical divers ay problema na rin ng ROV yung limited visibility dito sa ilalim ng Taal Lake. Lula ng isang malaking bangkang pangisda, pinuntahan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ang boyang inilatag kahapon malapit sa lugar na nauna na nilang sinisid. Dala nilang remote-operated vehicle o ROV na kayang mag-dive hanggang 1,000 talampakan o katumbas ng 3 Eiffel Tower at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig. Matapos ang kalahating oras na pre-dive check, ibinaba na nila ang ROV pasado alas 8 ng umaga. Bagamat patingkad na dilaw ang kulay ng ROV, ilang talampakan pa lang halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ng pumailalim ang ROV para simulan ng evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto kasi nilang matiyak kung gaano ka-epektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na LSC o thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Ngayong araw nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon ngayong hapon. Hinihintay pa natin ang impormasyon mula sa Philippine Coast Guard kung ano yung naging dive profile ng kanilang ROV kanina, kung gaano kalalim at gaano katagal yung bawat dive at kung kumusta yung visibility nito. May dalawang malaking LED lights naman ng ROV pero kapag maraming silt o dumi, mahirap ding makakita yung camera nito. At patuloy tayong nakantabay sa pinakahuling impormasyon mula sa PCG. Yan pa rin ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Kaugnay na balita, posibleng mula sa balakang ng tao ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic group ng PNP sa Camp Crame. Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turnover ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso ng pagdaraanan ng mga buto bago makuhanan ng DNA profile. Sa ngayon ay pinapatuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila sa buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung at ang pati ng katawan ng tao, practically. Pati libag mo, pati sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula nang kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung
kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko na halos sa kagat ng lamok ayo kung padapuan yung anak ko. Tapos yung naisip ko po yung pagkitil na ginawa nila sa buhay na pinahirapan nila ng ganun. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmatch sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Hindi aalis sa Taal Lake ang 4 na team ng forensic group hanggang kailangan sila roon dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ito ng Philippine Coast Guard sa lawa. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabongeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tetestigo na rin sa kaso ng missing sabongero ang lalaking nahulikam na nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Ayon yan kay Dondon Patidongan na nagsabing tauhan niya ang nasa video. Yan ang aking tinutukan, eksklusibo. January 14, 2022, nang magkakasabay na nawala matapos magsabong sa Santa Cruz, Laguna, ang magkakaibigang sina Ferdinand Dizon, Manny Magbanwa, Mark Fernandine at Melbert John Santos. Kabilang sila sa 34 na nawawalang mga sabongero. Higit 2 oras ang lumipas matapos na iulat silang nawawala. Nakuhanan ng CCTV ng isang bangko sa Lipa City, Batangas ang lalaking ito na nagwi-withdraw sa isang automated teller machine. Sa investigasyon ng PNP, ATM card daw nang nawawalang si Melbert John Santos ang gamit ng lalaki. Ayon sa dokumentong nakuha ng pulisya sa bangko, nakapag-withdraw ng kulang 30,000 pesos sa 4 na transaksyon ng lalaki mula sa account ni Santos. Kung ma-identify po natin itong nag-withdraw sa ATM, siya po ang magbibigay liwanag dito sa investigasyon na to kung bakit po napunta sa kanya yung ATM ng isang biktima. Ngayon, matapos ang mahigit 3 taon, sa pamamagitan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, nagkaroon ng linaw kung sino ang lalaking ito. Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Naniniwala si Patidongan. Malaking may tulong yan. Gawa yung itim na yan doon sa isang missing sabongero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabongero. Inutusan siya nitong tao na ito para ano? Para mag-withdraw. Nanawagan si Patidongan sa iba pa niyang mga tauhan na lumantad na. Kabilang sa kanila, ang 2 lalaking nakuhanan ng video na bumibitbit sa isa pang nawawalang sabongero na si Michael Bautista sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Yung sila at saka si mga tao ko lang din yan. Ang masama lang, nakuhaan sila ng video at todo tanggi at ginamit pa sila ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin dahil ako ang tinuturo nilang mastermind. Nabuhayan ng loob sa mga development na ito ang kaanak ng mga nawawala, lalo na ng ama ni Melbert. Dati na kasi silang umasa na malilinawan ang investigasyon ng matrace at ma-recover ang cellphone ng anak. Pero hindi raw ito umusad kahit pa natukoy umano ng mga investigador na ibinigay sa sibilyan ng isang pulis ang cellphone ng biktima. Buti lang daw sa pagtatanong ng investigador na itanong daw kung anong pangalan ng pulis. Ano kinalaman ng pulis, Kuya Lambert? Eh di syempre, di ang lumalabas. Kasi yun ang nagbigay doon sa bata. Pulis ho ang nagbigay sa bata? Kasama sa iimbestigahan ng NAPOLCOM kung sino sa mga pulis na kinasuhan ni Patidongan kahapon ang gumawa nito. Sana lang talagang magtuloy-tuloy at talagang may magiging linaw ito sa mga nangyayari ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang 12 sa 18 pulis na inireklamo ni Dondon Patidongan dahil sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero.
kabilang sa idinawit ang isang retiradong hepe ng NCR Police Office na itinanggi ang alegasyon. Nakatutok si June Veneracion. 18 pulis ang inireklamo sa Napolcom ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng mga bisig sa Bungero. Pero ayon sa Napolcom, 6 dito ang na-dismiss na sa serbisyo. Puro grave misconduct, grave offenses. Meron pa isa, robbery and attempted extortion. Robbery and robbery extortion, may grave neglect of duty. Halo-halo. Sa madaling sabi, ang what they have in common is that they are dismissed from the police service. Dahil wala na sa serbisyo ang 6, 12 pulis na lang ang pinadalhan ng summons ng Napolcom. Meron silang 5 araw para sagutin ang reklamo ni alias Totoy. Kailangan po sila mismo ang mag-file ng kanilang mga counter affidavits dito. Pag hindi po sila sumagot, deemed waive po ang kanilang pagsagot. Sa pagharap kahapon ni alias Totoy sa Napolcom, idinawit din niya si retired NCR Police Chief Jonel Estomo. Ngayong araw, maring itinanggi ni Estomo ang paratang. Nakahanda raw siyang maglabas ng ebidensya para linisin ang kanyang pangalan. Dahil daw sa ginawang paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon, inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamong pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.